Alam mo ba na may isang simpleng dahon na kayang tumulong labanan ang diabetes, pababain ang bad cholesterol, at tunawin ang matagal ng taba sa tiyan? Sabay-sabay? Parang mahirap paniwalaan, di ba? Pero samahan mo muna ako ng ilang minuto. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot, komplikadong paggamot, o mahigpit na diet para gumaan ang pakiramdam mo. Minsan, ang kalikasan na mismo ang nagbibigay ng solusyon. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang makapangyarihang dahon na tahimik lang na nagpapabago ng buhay ng maraming tao. Hello kaibigan, kung lampas 60 ka na at pagod ka na sa pabago-bagong blood sugar, tumataas na kolesterol, o yung bilbil sa tiyan na ayaw na talagang mawala, baka ito na ang pinakamahalagang video na mapapanood mo ngayong linggo. Ayon sa mga bagong pag-aaral, ang dahon na ito ay may espesyal na compounds na tumutulong sa metabolismo mo, pinoprotektahan ang puso, pinapakalma ang pamamaga, at pinapabilis ang fat burning ng katawan kahit habang nagpapahinga ka. Pero hindi lang yan. Bago ko ibunyag ang pinakamakapangyarihang dahon, ibabahagi ko rin ang ilang dahon na baka nasa kusina o bakuran mo na ngayon. Lahat may kahangahangang benepisyo para sa digestion, circulation, enerhiya, at pati cravings. Comment ka naman kung nakagamit ka na ng dahon o halamang gamot para sa kalusugan mo. At huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa Health 365 kung saan linggo-linggo kaming nagbabahagi ng natural at science-backed tips para sa mas malusog na pamumuhay. Handa ka na bang gawin ang unang hakbang patungo sa mas magaan at mas masiglang katawan? Tara na! Dahil ang unang dahon sa listahan natin ay baka nasa tea cabinet mo na. Isa, peppermint o yung minty na lasa na paborito ng marami, pero higit pa ito sa pampabango ng hininga. Alam mo ba na ang peppermint ay kayang palakasin ang metabolismo kahit habang nakaupo ka lang? Ibig sabihin, mas marami kang calories na nasusunog ng natural. Isang bagay na mas mahirap makuha habang tumatanda tayo. Pero hindi lang yan ang kaya ng peppermint. Pinapakalma nito ang tiyan. Binabawasan ang kabag at bloating at tinutulungan ang katawan na alisin ang sobrang tubig na dahilan ng pakiramdam na parang busog, na busog ka palagi. Mas maganda pa, ayon sa mga pag-aaral, ang peppermint ay nakakatulong din pababain ang blood sugar, iwasan ang sugar spikes, at kontrolin ang cravings mo sa matatamis. Para sa puso mo, panalo rin. Binabawasan nito ang bad cholesterol, LDL. Pinapataas ang good cholesterol, HDL. At pinoprotektahan ang mga ugat ng puso mo. Isang tasa lang ng peppermint tea kada araw, sobrang laking tulong na. Nakatikim ka na ba nito? Share mo naman sa comments kung paano mo gustong inumin ang peppermint tea. At kung nakakatulong sa iyo ang mga tips na to, i-like mo ang video na ito para mas marami pang makaalam. Dahong di kilala pero powerhouse, Aponogeton leaf o Aponobus. Ngayon naman, isang dahon na baka hindi mo pa naririnig, Aponobus. Medyo mahirap bigkasin pero huwag ka, puno ito ng nutrisyon. Puno ito ng plant-based protein at fiber. Dalawang bagay na tumutulong para mabusog ka agad, mabawasan ang cravings, at mapanatiling steady ang blood sugar mo pagkatapos kumain. Sobrang mahalaga, yan lalo na kung may diabetes ka o iniiwasan mong bumagsak bigla ang energy mo. Yung fiber nito, panalo rin. Nililinis ang sobrang kolesterol, pinoprotektahan ang mga ugat, at sinusuportahan ang maayos na digestion. Marami ang nagsasabi na nababawasan ang kabag nila at mas regular ang pagdumi simula nang isama nila ito sa diet nila. At higit pa doon, ang Aponobus ay lumalaban sa silent inflammation ng katawan at tumutulong sa mas malusog na metabolismo. Na-try mo na bang iluto ito sa sabaw o ginisa? I-comment mo naman sa baba, gusto ko malaman kung paano mo ginagamit ito.
Sage luma, pero subok na sunod. Isang dahon na matagal nang ginagamit para sa blood sugar at inflammation. Sage, kung nahihirapan ka sa bilbil sa tiyan, mataas na blood sugar o cholesterol, pwedeng ito na ang bagong BFF mo. May natural na anti-inflammatory ang sage na tumutulong kalmahin ang katawan mula sa loob. Mahalaga yan dahil ang chronic inflammation ay isa sa mga lihim na dahilan ng weight gain, insulin resistance at pati problema sa puso. Tinutulungan din nito ang blood sugar regulation at pinapabuti ang insulin sensitivity. Ibig sabihin, mas madali para sa katawan mong gamitin ang glucose ng tama nang walang spikes. Bukod pa riyan, tinutulungan ng sage na ibaba ang bad cholesterol at itaas ang good cholesterol, sakto para sa kalusugan ng puso. Gamit mo na ba ang sage sa luto mo? O sinubukan mo na ba ito bilang tsa? I-share mo naman sa comments. Susunod, isang sagradong dahon na kilala sa pagtunaw ng taba sa tiyan at paglilinis ng katawan mula sa loob. Isang makapangyarihang dahon na madalas tawaging reyna ng mga halaman, holy basil o sa atin, mas kilala bilang tulsi. Pero tandaan, hindi ito yung karaniwang basil na ginagamit sa pasta. Ang holy basil ay matagal nang pinapahalagahan sa tradisyonal na medisina dahil sa mga healing properties nito, lalo na pagdating sa blood sugar at kolesterol. Tinutulungan nitong i-balance ang blood sugar at pigilan ang bigla ang pagtaas na nagdudulot ng pagdagdag ng timbang at matinding pagkapagod. Pinapakalma rin nito ang inflammation, ang tahimik pero mapanganib na sanhi ng taba sa tiyan, insulin resistance at sakit sa puso. Bukod pa ron, binabawasan nito ang bad cholesterol at sinusuportahan ang maayos na daloy ng dugo. Kaya talagang kaagapay ito sa heart health. At kung pakiramdam mo ay bloated ka o parang mabigat ang katawan mo, parang detox ang epekto ng holy basil. Mahinahon nitong inilalabas ang sobrang tubig at lason sa katawan. Na-try mo na bang uminom ng holy basil tea o gamitin ito sa pagluluto? Ikwento mo naman sa comments. Susunod, isang paboritong damo sa pizza na may nakakagulat na benepisyo sa blood sugar at waistline mo. Marami ang iniisip na ang oregano ay pampalasa lang sa pizza, pero alam mo bang isa ito sa pinaka-epektibong halamang gamot para sa metabolismo? Punong-puno ito ng antioxidants na tumutulong bawasan ang inflammation at protektahan ang mga cells mula sa pinsalang sanhi ng diabetes, cholesterol issues at bilbil sa tiyan. May natural itong compounds na nagpapaganda ng insulin sensitivity, kaya mas maayos ang pag-handle ng katawan mo sa asukal at iwas sugar spikes. Ang resulta, mas steady na energy, mas kaunting cravings, at higit pa riyan, sinusuportahan ng oregano ang healthy cholesterol, binabawasan ang bad LDL, pinapataas ang good HDL, at nililinis ang ugat para protektado ang puso mo. Ginagamit mo ba ang oregano sa sabaw or salad? I-share mo naman kung paano mo ito niluluto. Sunod, isang simpleng dahon na parang natural na tubig pill ng kalikasan. Sabay na tinutulungan ang kidneys, puso at tiyan. Pag-usapan natin ang parsley. Malamang nasa ref mo na ito ngayon. Maaaring mukhang ordinaryo, pero huwag mo itong maliitin. Isa ito sa pinakamahusay na natural diuretic ng kalikasan. Tinutulungan nitong mailabas ng katawan ang sobrang tubig, asin at toxins, kaya gumagaan ang pakiramdam mo at nababawasan ang bloating sa tiyan. Nababawasan din ang pressure sa kidneys at puso. Bukod pa riyan, pinapabuti nito ang blood sugar levels sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin response ng katawan. Ibig sabihin, mas steady ang energy at mas kaunti ang sugar spikes. At hindi lang yan, pinapababa rin ng parsley ang bad cholesterol. Nilalabanan ang pamamaga
at sinusuportahan ang atay mo. Puno rin ito ng bitamina A, C at K, pati na rin minerals tulad ng potassium at iron. Nilalagay mo ba ang parsley sa mga ulam o iniinom bilang juice? Share mo sa comments kung paano mo ito ginagamit. Sunod, isang dahon na hindi lang nakakakalmang amoy, nakakatulong din magpababa ng blood sugar at tunawin ang taba sa tiyan. Ito ang lemon balm. Baka kilala mo ito sa relaxing scent nito, pero higit pa doon ang kaya nitong gawin. Ang lemon balm ay natural na nagpapababa ng blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin use ng katawan. Isa itong mahinahong katuwang sa pag-manage o pag-iwas sa diabetes. Pinapakalma rin nito ang chronic inflammation na siyang ugat ng marami sa ating problema gaya ng taba sa tiyan, mataas na kolesterol at mga sakit sa puso. At kung madalas kang stressed, may dagdag pa itong benepisyo. Binabawasan nito ang cortisol, ang stress hormone na nagtutulak sa katawan mong mag-imbak ng taba, lalo na sa bandang tiyan. Nakakatulong din ito sa healthy blood pressure at maayos na circulation habang binibigyan ng gentle boost ang digestion. Nakatikim ka na ba ng lemon balm tea sa gabi? I-comment mo kung paano mo ito ini-enjoy. At heto na, isang pamilyar na minty leaf na napakabisa para sa tiyan at blood sugar mo. Siguro na enjoy mo na ang mint dahil sa fresh na lasa nito. Pero alam mo bang marami itong health benefits? Pinapakalma ng mint ang digestive system mo, binabawasan ang kabag at bloating, at pinapabilis ang proseso ng pagkain. Kaya mas maganda ang fat breakdown. May mild diuretic effect din ito. Kaya natutulungan ang katawan mong ilabas ang sobrang tubig at sodium. Laking tulong ito kung madalas kang makaramdam ng pananamlay o pamamaga, lalo na sa bandang tiyan. Mas maganda pa, pinapabuti rin nito ang insulin sensitivity, nakakatulong iwasan ang sugar spikes at pinapanatiling steady ang energy mo. At yung antioxidants nito, panalo sa suporta sa healthy cholesterol levels at heart function. Ginagamit mo ba ang mint sa tubig o salad mo? Gusto kong malaman kung ano ang paborito mong paraan para i-enjoy ito. I-share mo sa comments. Susunod, isang mabangong dahon na kayang pakalmahin ng inflammation at protektahan ang puso mula sa loob. Tingnan natin ng mas malapitan ng basil. Baka gamit mo na ito sa pagluluto. Pero bukod sa lasa, puno ito ng kapangyarihang nakagagamot. Tinutulungan ng basil na i-regulate ang blood sugar sa pamamagitan ng pagpapaganda ng insulin response ng mga cells mo. Ibig sabihin, mas kaunting sugar highs at energy crashes sa araw-araw. Lumalaban din ito sa inflammation, isang ugat ng maraming problema gaya ng pagtaba, mataas na kolesterol at sakit sa puso. At higit pa, sinusuportahan ng basil ang cholesterol balance sa katawan, pinapababa ang bad LDL at pinapataas ang good HDL para manatiling malinis ang mga ugat mo at ligtas ang puso. May espesyal pa itong kakayahan, nakakatulong itong pababain ang stress sa pamamagitan ng pagbalance ng cortisol hormone. Kaya kung hirap kang kontrolin ang cravings o timbang, makakatulong ito ng malaki. Ginagamit mo ba ang basil bilang sariwa o bilang tsaa? I-comment mo kung paano mo ito ginagamit. Sunod, isang karaniwang damo na may seryosong detox powers. Malamang nakita mo na ang dandelion na tumutubo sa bakuran, pero ang maliit na dahon na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang natural detoxifier ng kalikasan. Tinutulungan ng dandelion na linisin ang atay na mahalaga sa pagproseso ng taba, asukal at toxins sa katawan. Mas malusog na atay, mas mabilis na metabolismo at mas madaling pagbawas ng taba, lalo na sa tiyan. May natural din itong diuretic effect, nilalabas ang sobrang tubig at asin para gumaan ang pakiramdam at mabawasan ang bloating. At para sa blood sugar, panalo rin.
Pinapaganda nito ang insulin response para maiwasan ang sugar spikes. Pagdating sa kolesterol, pinapababa nito ang bad LDL at pinapanatiling malinis ang ugat. Nakakatulong din ito magpakalma ng inflammation sa digestive system at blood vessels. Nakatikim ka na ba ng dandelion tea o ginamit mo na ba ito sa salad? Ikwento mo sa comments kung paano mo ito ginagamit. Sunod, isang mabangong dahon na hindi lang nagpapasarap ng luto, nakakatulong din sa fat burning ng katawan. Pamilyar ka ba sa rosemary? Hindi lang ito pang aroma o pampalasa. Isa ito sa mga kakampi mo pagdating sa metabolism at kalusugan ng puso. Tinutulungan ng rosemary ang katawan mong maging mas epektibo sa pag-handle ng sugar. Ibig sabihin, mas steady ang blood sugar at mas kaunting taba ang naiimbak. Bukod pa rito, pinapababa nito ang bad cholesterol, LDL, pinapabuti ang circulation at nililinis ang ugat. Panalo talaga sa heart health. Ang pinaka-espesyal, pinapalakas ng rosemary ang fat-burning power ng mga cells sa pamamagitan ng pag-boost sa mitochondrial activity, ang energy engines ng katawan. At tulad ng karamihan sa best herbs, may anti-inflammatory properties rin ito at natural diuretic. Kaya natutulungan ang katawan mag-release ng toxins at bawasan ang pamamaga. Gamit mo ba ang rosemary sa luto o bilang tsaa? I-share mo sa comments kung paano mo ito ginagamit. Ngayon naman, isang nakakagulat na dahon mula sa isang creamy na prutas na sobrang ganda para sa blood sugar at taba sa atay. Oo, pinag-uusapan natin ang avocado leaf. Marami ang kumakain ng avocado pero hindi alam ng karamihan na ang mga dahon nito ay isang hidden gem pagdating sa blood sugar, cholesterol at taba sa tiyan. Ito ang isa sa pinaka-anti-inflammatory na mga dahon, tumutulong magpakalma ng katawan at protektahan ang puso, atay at kidneys. Pinapabuti ng avocado leaf ang insulin use ng katawan, kaya mas kaunting sugar ang naiimbak bilang taba at mas balance ang energy mo. Nakakatulong din ito sa pag-breakdown ng fat sa atay. Isang tahimik pero mapanganib na problema lalo na habang tumatanda tayo. Pagdating sa kolesterol, tinutulungan din nitong pababain ang bad LDL at itaas ang good HDL, nakakatulong sa circulation at pagbawas ng panganib sa puso. Natural din itong diuretic, nakakabawas ng pamamaga at nakakatulong ilabas ang toxins. Nakatikim ka na ba ng avocado leaf tea? Sabihin mo kung gusto mong subukan. Sunod, isang mabangong dahon na tumatarget sa blood sugar at taba sa tiyan. Sabay, ito ang mango leaf o dahon ng mangga. Hindi alam ng karamihan na sobrang dami nitong benepisyo. Lalo na kung gusto mong kontrolin ang blood sugar at magbawas ng bilbil. Puno ito ng antioxidants na tumutulong i-balance ang insulin at pigilan ang sugar spikes. Kaya mas steady ang energy at mas kaunting fat ang naiimbak sa tiyan. Pinapababa rin nito ang bad cholesterol at pinoprotektahan ang ugat laban sa plaque buildup, kaya mas ligtas ang puso. At mas maganda pa, sinusuportahan ng mango leaf ang fat breakdown sa katawan sa pamamagitan ng pag-activate ng mga enzymes na tumutulong sa katawan mong gamitin ang naimbak na taba bilang enerhiya. At dahil may banayad itong anti-inflammatory at detox na epekto, tinutulungan nito ang metabolismo mo at ang overall wellness ng katawan. Nakatikim ka na ba ng tsaa na gawa sa mango leaves? I-share mo naman ang karanasan mo sa comments. Sunod, isang dahon na malamang ginagamit mo na sa pagluluto, pero tahimik lang na tumutulong sa digestion, puso at blood sugar balance. Ito ang laurel o bay leaf. Tinutulungan ng bay leaf ang katawan mong mas mahusay na mag-digest ng pagkain sa pamamagitan ng pag-boost ng digestive enzymes. Resulta,
Mas kaunting taba ang naiipon at mas kaunting bloating pagkatapos kumain. Bukod pa ron, pinapabuti rin nito ang insulin sensitivity na mahalaga para mapanatiling steady ang blood sugar. Sobrang tulong ito, lalo na kung may diabetes ka o gusto mong iwasan ito. Kilala rin ang bay leaf sa kakayahan nitong pababain ang bad cholesterol, LDL, protektahan ang mga ugat at suportahan ang maayos na sirkulasyon. Lahat yan para sa malusog na puso. At dahil isa rin itong natural diuretic, nakakatulong ito maglabas ng sobrang tubig sa katawan at mabawasan ang pamamaga, lalo na sa tiyan. Ginagamit mo ba ang bay leaf sa pagluluto? Buo mo ba itong isinasama sa mga ulam? Kwento mo sa comments kung paano mo ito ginagamit. Ngayon, isang dahon na madalas hindi pinapansin pero loaded sa flavonoids, lumalaban sa inflammation, sugar spikes of taba sa tiyan. Ito ang mulberry leaf o dahon ng morera. Isa na ito sa pinakakumpletong mga dahon pagdating sa metabolism support, lalo na kung may diabetes ka o problema sa kolesterol. Tinutulungan nitong i-regulate ang blood sugar sa pamamagitan ng pagpapabuti ng insulin response. Kaya mas iwas tayo sa sugar spikes na nagdudulot ng pagtaas ng timbang at energy crashes. Sinusuportahan din nito ang maayos na sirkulasyon sa katawan sa pamamagitan ng pagpapatibay sa mga ugat, pagbaba ng bad cholesterol, LDL, at pagtaas ng good cholesterol, HDL. Good news talaga to para sa puso. Mas maganda pa, pinapalakas ng mulberry leaf ang fat burning, lalo na sa bandang tiyan, at pinapakalma ang internal inflammation na nagpapabagal ng metabolism. Pwede mo itong inumin bilang tsaa o kunin sa supplement form. Simple, ligtas, at sobrang epektibo. Nasubukan mo na ba ang mulberry tea? I-share mo kung paano mo ito iniinom. Ngayon ang pinakamakapangyarihang dahon sa lahat na posibleng tunay na magpabago sa kalusugan mo. Kung naghahanap ka ng natural na paraan para tumulong sa diabetes, mataas na kolesterol at bilbil sa tiyan, ito na yun, ang olive leaf. Punong-puno ito ng isang espesyal na compound na tinatawag na oleuropein. Tumutulong ito mag-balance ng blood sugar, pagandahin ang insulin sensitivity at pigilan ang sugar spikes na nagiging dahilan ng pag-iimbak ng taba sa tiyan. Pinapababa rin nito ang bad cholesterol, LDL. Pinapataas ang good cholesterol, HDL, at pinoprotektahan ang mga ugat laban sa bara, kaya nababawasan ang panganib ng heart attack at stroke. Mas impressive pa, ang olive leaf ay tumutulong mag-activate ng fat-burning enzymes at binabawasan ang taba sa atay. Kaya isa ito sa pinakamabisang natural na paraan para sa full-body metabolic support. Umiinom ka na ba ng olive leaf tea o gumagamit ka ng extract nito? Kwento mo sa comments at tandaan, minsan ang mga pinakasimpleng bagay mula sa kalikasan ang may pinakamalaking epekto sa kalusugan natin. Kaya ayan, ilan sa mga makapangyarihang healing leaves na kayang ibigay ng kalikasan. Mula peppermint hanggang olive leaf, bawat isa ay may kanya-kanyang benepisyo. Tumutulong sa blood sugar, pinapababa ang kolesterol, nilalabanan ang inflammation at syempre tumutulong mawala ang bilbil sa tiyan. At ang pinakamagandang bahagi, madali silang hanapin, madaling gamitin at banayad sa katawan. Hindi mo kailangan ng mahal na gamot o komplikadong routine. Minsan sapat na ang isang tasa ng herbal tea o ilang dahon sa ulam mo. Kung isa sa mga dahon na to ay parte na ng routine mo araw-araw, i-share mo sa comments. At kung may bago kang nasubukan ngayon, sabihin mo rin kung paano ang naging experience mo. Baka maka-inspire ka ng iba ring nanonood. At kung nakita mong helpful ang video na ito, bigyan mo kami ng thumbs up at mag-subscribe sa Health 365.
Dito kami para gabayan ka sa mga simple pero natural na paraan para maging mas malakas, mas magaan at mas may kontrol sa sarili mong kalusugan araw-araw. Ingat palagi at magkita tayo sa susunod na video.